Kapwa pabor ang ilang mga senador at kongresista sa desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin ang deadline para sa PUV consolidation hanggang Abril. Ayon sa mga mambabatas, magiging pagkakataon nito para higit pang mapag-aralan ang PUV Modernization Program. Si Mela Lasmora sa sentro ng balita. Umaasa ang mga mambabatas na magagamit sa tama at sa paggawa ng mga kinakailangang hakbang ang ibinigay na extension ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa PUV consolidation sa bansa. Ayon kay Senate Committee on Public Services Chair Grace Poe, mainam na gamitin ang pagkakataong ito para gumawa ng malalimang pag-aaral ukol sa PUV Modernization Program. Para sa kanya, ang modernisasyon kasi ay hindi lang dapat nakatuon sa pagpapatapon ng mga lumang jeep, kundi sa aktwal na pagpapaganda ng sistema ng transportasyon sa bansa. Dagdag naman ni Senadora Amy Marcos, bagamat nagpapasalamat siya sa extension, dapat ay gamitin din ang panahong ito para sa pinaigting na konsultasyon sa mga stakeholder para makabuo ng isang mas magandang plano para sa PUV-MP. Sa Kamara naman, ikinalugod ng mga kongresista mula sa majority bloc ang naging hakbang ng presidente. Pero para naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kulang pa ito. Si House Committee on Metro Manila Development Vice Chair Joel Chua naman may mungkahi para matiyak na may masasakyan ng mga commuter sa kabila ng mga issue sa PUV at maiwasan na rin ang mabigat na daloy ng trapiko. Yan ay ang pagpapatayo ng monorails at tramways lalo na rito sa Metro Manila. At sa akin pong paniniwala, dapat mag-invest po ang gobyerno sa mass transportation, mga tren, light rail transit, monorail, mga tram. Ito po ay ginagawa na po ito, hindi lamang po dito, ginagawa na rin po ito sa iba-ibang bansa. Ito po ay episyente, mas mabilis po tayong makarating sa ating pupuntahan, tipid pa po tayo sa gasolina, hindi pa po tayo mamumblema sa parking. May ibinigay na halimbawa si Chua. Pwede anyang gamitin din sa atin itong electric suspended monorail sa Germany o kaya naman itong tram network sa Australia na maituturing na pinakamalawak sa buong mundo. Ito pong mass transportation na to, kung tayo po ay mag-i-invest po dito ang gobyerno, sa akin pong paniniwala, mayaman, middle class, mahirap, lahat po pwede pong gumamit dito. Mela Lasmora para sa Bayan.